Hinarbest na nga ho pala namin itong tanim kong kalabasa. Ito ho yung unang pitas ay akin ho titignan mamaya kung makakailang kilo ho kami. Sana makadami na makabawi ho sa puhunan. Inabot pa nga ho pala kami diyan ng ulan. Hi mga katrops, magandang buhay. Ngayon araw nga ho pala ay mag-harvest na ho kami ng kalabasa. Kaya pagkagising ko ay nagkape na nga ho pala ako at nag-almusal lang nga ho pala ako ng pandesal. Bali 5 nga ho pala kami mamimitas ni ring kalabasa. Inanim nga ho pala namin ito ay January 16. At ngayong April 5 nga ho pala namin siya hinarvest. Kaya pa 80 days na nga ho pala ngayon nitong kalabasa. Ito nga ho pala yung nakita ko nung binisita ko ho ito kahapon ay pitasin na ho. Kaya agad-agad ho ako naghanap ng bibili. Nagpunta nga ho pala kagabi yung bibili at binisita na nga ho pala diyan yung kalabasa. At ang sabi ho ay pitasin na nga po pala namin iyang bukas ng umaga. Kaya agad-agad ho ako naghanap ng makakasama ho magpitas. Bali 5 nga ho pala kaming namimitas ni ring kalabasa. Bali yung kalabasa nga pala ay itutumpok namin sa gitna. Doon ho namin ibubunton sa gitna. Kaya ang ginagawa namin ay pinagpapasapasahan ho yung kalabasa. Si tatay nga po pala yung nasa unahan, ako nga ho pala yung nasa huli. Kaya ako ho yung nagdedesisyon kung saan ko ho itutumpok iyang kalabasa. At ito ho yung tumpok na napitas ho namin kanina. Ililipat ho namin yan sa gitna. Kaya ang ginagawa ko ay dinadampot ko nga ho pala tapos pinapasa ko ho sa mga kasamahan ko mamitas. At yung nasa dulo nga ho pala yung kuya ko at yun na nga ho pala yung bahala kung saan niya itutumpok. Medyo nakakapagod ho dumampok. Tapos lalagyan mo pa ho yan ng pwersa para hihagis. Ay nung kabataan ko ay walang hinto-hinto. Dire-diretso lang ho talaga ang paghagis at pagdampok. Ngayon ay kailangan na magpahinga. Kaming lahat nga ho pala ay namimitas. Tapos yun nga ho palang nasa kabilang dulo ay nagdadampot at nagtutumpok. Ay kaya ho namin tinutumpok yan ay para ho madaling mahakot mamaya. Para wala ho maiwan na kalabasa. Dati nga ho pala ay hinahakot pa ho namin iyan simula doon ho sa kalsada. Ay ngayon ay may naghahakot na. Kung mayroon ka hong paragos ay pwedeng nyo ho iyang panghakot. Pero meron ho naghahakot din ngayon mga katrops. Yun nga ho pala yung kariton. Kalabaw nga ho pala yung umahatak ng kariton na yon. Pero yung nakuha ho namin na naghahakot ay yun nga ho pala ay traktora ang kanyang dala. Sa pagpitas nga ho pala ng kalabasa ay pwede nyo nga ho pala ay ang paahin at kamayin. Inyong kakaretihin lang ho yung sanga. Bali inabot nga ho pala kami ng ulan ngayon. Kaya napainom na ho ng tubig sa sobrang pagod. Sabi nga ho nila ay idiretso na ho namin yung pagpitas kahit umuulan. Nabasa na nga din ho kasi pala kami. Para isang basa daw ho kaysa mainitan pat matuyo ay baka lalo hong magkasakit. Bali ang napitas nga ho pala namin ngayon ay yung kalahati lang ho. Kasi baka hindi daw ho magkasya diyon sa sasakyan. Kaya nasa kalahati lang ho muna yung pinitas namin. At habang naghahakot nga ho pala sila ng tumpok na kalabasa ay kami namitas na nga din. Bukod nga ho yung naghahakot at namimitas. At iyan nga ho pala sita ay gumagamit pa ho iyan ng para mahawi, para hindi humayak-yak yung kalabasa. Kasi ho ay magsusuringit ho kami diyan sa kalabasa. Aga nga ho palang dumating yung bayan. Kaya bukod-bukod na nga ho kami ng gawa. Meron ho naghahakot, meron ho namimitas at nagtitinor or nagkikilo. Ito nga ho ay huminto na nga ho yung ulan. Itong kalabasa ngang ire ay unang tinimbang. Maabot ho ng 6 at 1/4 ang kanyang kilo. Ay pagkakabigat naman talaga. At ito nga ho pala si Ma'am Brenda, yan nga ho pala yung buyer ng aming kalabasa. Tiga Batangas pa ho yan sila. Aliho ngayon ay ako naman po ay naglilista ho ng kilo. Sa bawat isang kilo nga ho pala niyang batsyang iyan ay 52 nga ho pala yung nilalagay. Tapos yung akin lang pong ililista diyan ay 50. Nga ho pala nagtitinor saka nagkakamada. Yan nga ho pala sila ay mga kababayan ko din sa Lumban, Laguna. Dahil umiinit na ay naglabas na nga ho pala kami diyan ng tent. Ay kinulang pa nga ng tent dahil dun ho sa nagkikilo ay wala pong tent. Malakas naman daw ho sila ay sanay na sanay daw ho sila sa init. Ako ho saka si inay ang naglilista ho sa amin. At kung ilan na ho yung kilo, bukod nga ho pala yung lista ni Ma'am Brenda. Kada 550 nga ho pala ay nagtatali ho kami. Kailangan ay magkaparehas ho kami ng bilang diyan. Yan nga ho pala si inay mga katrops. Siya nga ho pala yung nagluto ng ulam namin kanina dahil busy nga ho kami mamitas. Yan nga ho sila ay matagal ko na ho yung kasama dini o kasabayan ko ho nagsasaka
din sa Lumban, Laguna. Sila din ho yung nagtitinor, okra, sitaw, talong at iba pa ho naming gulay. Ay sobrang sisipag din ho niyan sila. Hindi mo ho talaga makikita kung gaano ho kadami ang bunga ng iyong kalabasa hanggat hindi pa ho ito napipitas. Kaya nung napitas na po namin ngayon ay nakakatuwa naman ho talaga dahil ang dami hong bunga tapos ang lalaki pa. Maraming salamat ho talaga sa blessing. Kay bilis naman talaga ng araw. Parang kahapon lang ho namin yung itinanim. Pero ngayon ay umaani na ho kami. Iyan nga ho palang dami ng ating kalabasa. Iyan nga ho pala yung resulta ng ating pagsasaklob o yung ating pagpupolin ng kalabasa. At bukod nga ho pala sa pagpupollinate ay akin pinroning nga din ho pala yung kalabasa. At ang nagpaganda nga ho pala talaga lalo niyang kalabasa ko mga katrops ay ang pagdadasal. At lagi ko din ho pala yung kinakausap. Napuno na nga ho pala yung truck ng kalabasa. Meron pa ho silang hindi na ikarga diyan mga katrops. Sabi ho nila mga 1,000 kilogram pa ho iyon. Babalikan daw ho nila iyon bukas. Dahil tapos na po ang pagkikilo ay tayo naman ho ay babayaran. Bali naka 91 na 50 nga ho pala tayo ng kilo. 91 times 50 equal 4,550. Ta-times po natin iyan sa presyo. Bali ang presyo ho ay 20 pesos. Kaya ang total po ng atin na pagbentahan ngayon ay 91,000. 100 sa 1,000 nga ho pala yung binayad sa atin. Kaya nga ho pala ay magbibilang kami diyan. Bali 3 lata nga ho pala iyan ng kalabasa mga katrops. Nagbayad na nga din ho pala ako dun sa mga mamimitas saka nga ho pala doon sa mga naghakot. 40,500 nga ho pala yung binayad niya sa akin sa GCash. Yung cash naman po ay 50,500. Total ay 91,000. Tapos nagbayad ako sa karito ng 2,000 at sa pitas ay 2,200. 86,800 ho yung natira doon sa pera. At ileles ko ho diyan yung 40,500 na sinent ho sa akin sa GCash. Kaya dapat ang magiging pera ho ay 46,300. Bali balanse naman ho tayo diyan mga katrops. Sa susunod na video ko na nga ho pala ipapakita kung magkano ho yung kinita natin. Bali hindi pa ho natin ibabawas diyan yung ating puhunan. Susunod ng pitas ko na nga lang ho pala sasabihin kung magkano ho yun ang puhunan ko. Para matotal ko ho kung magkano ho yung kinita ko. At dahil napuno na nga ho pala yung truck, ito na nga ho pala yung naiwan nila. At babalikan ho ito sa Monday. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!